alam nyo po ba, habang tumatagal, lalo pong nawawala sa sarili, yung mga kaalyado po ni Sara Duterte, hindi lang yung mga kaalyado ni Sara Duterte, kung hindi maging yung mga taga-suporta po ni Sara Duterte. Dahil siguro naman mga kababayan, nakita nyo itong balitang ito na talagang pinag-uusapan po ngayon, na kung saan ay meron daw pong isang babae na nag-aamok daw po mga kababayan. At nagpakilalang, sabi pa nga dito, nag-aamok sa gate ng Senado at nagpupumilit mga kababayan, pumasok daw po sa Senado para makita daw po ng personal etong si Robin Padilla. So ito na nga po yung sinasabi ko mga kababayan, na dun sa mga taga-suporta ni Sara Duterte, huwag niyong masyadong seryosohin ang pagsuporta kay Sara Duterte at sa mga kaalyado ni Sara Duterte katulad ni Robin Padilla. Kasi nakakawala po talaga yan sa katinuan. So ngayon mga kababayan na ito, panoorin po natin itong sinasabing pag-aamok ng isang babae dyan po sa labas ng Senado, sa gate ng Senado. At nagpupumilit nga daw na pumasok para makita si Robin Padilla. Ito, i-play po natin. I know. Oh, I get that. Oh, okay. But don't you shout out. Don't shout me. You don't have right to shout me. Oh. Okay? If you are police, I respect you. I salute you. But don't treat me like that, ha? Because you don't know me. You don't know my problems. You don't know my struggles. Ha? So go there. Ha? I know. Oh. Yan yun mga kababayan ha. Parang ito din nata yung babae na umiiyak na na gustong gawin presidente etong si Sara. Kita niyo yung mga didishit para magkakamukha mga kababayan, no? Para magkakamukha sila, pati yung yung galawan nila, yung ugali nila mga kababayan, parang mga magkakamukha sila. So ito po yung full video niya, kaso tinakpan po yung muka. Bakit mamaya pa? 6 Oo. years ko na siya hinahanap eh. Until now, grabe na interpretation ko na bayan ako nagtatawa. What is your right? Don't touch me! Don't you ever touch me! You don't have rights to touch me. Okay? Fine? You don't know my problems. You don't know my problems. I know. Grabe, no? I get that. Oh, okay. But don't you shout out. Don't shout me. Gusto daw kasi makita si Robin Padilla mga kababayan. Ang tagal na daw niya naghihintay doon sa labas ng gate. Kaso wala pa daw lumalabas na Robin Padilla. Ganon yung sinasabi niya dito paulit-ulit. You don't have rights to shout me. Kaya yung mga nanonood dyan ng mga DD-shit, mag-isip kayo ng maraming beses. Alam niyo mga kababayan, may mga kilala ako na DD-shit. Mga matatalino sila, pero nung sumuporta sila sa mga Duterte, naging bobo na. And then eto mga kababayan, hanggang sa dumating na sa time, sa point mga kababayan na ganito na. Ano po yung nangyayari? Nawawala na sa tamang katinuan. Okay? If you are police, I respect you. I salute you. But don't treat me like that, ha? Because you don't know me. You don't know my problems. You don't know my struggles. Ha? So go there. Ha? Huwag niyo ako ginaganyan, ha? Kung gusto niyo respetuhin kayo, magparespeto kayo. Ma'am, sino po hinahanap natin, ma'am? Si Robin Padilla. Bakit po? Kasi may kailangan ako. Anong kailangan nyo, ma'am? Personal problem. Masisira yung image ko, magpupulis din ako, masisira yung image ko pag sinabi ko dyan. Si Robin na yung gusto ko kausap in person. Magpupulis pala mga kababayan, pero gumawa ng ganitong klase ng kahihiyan. Diba? Alam nyo, nakakaawa yung mga taga-suportang ganito. Masyadong naging panatiko mga kababayan, kaya ang ending, sa sobrang pagsuporta sa mali, hindi na nakontrol ng utak. Kaya nawala na sa tamang katinuan. Pero inyo, magpupulis pa pala. Sa neurotest, bagsak na agad to mga kababayan. Sorry po sinasabi ko lang yung totoo. Kung magpupulis to, dapat hindi siya umaakta ng ganyan mga kababayan or umaasta ng ganyan sa public. Kasi sa neurotest pa lang, bagsak na po ito mga kababayan. In person, I want Robin Padilla because he is my idol since I'm child. He is my idol. I'm always watching Mista. Mista. Oh. Kaya bakit yung pinipigilan? Mayroong human rights tayo, di ba? Yung gusto kong yung justice system, and then the human rights here in the Philippines. I'm willing to sacrifice myself, Even nahihiya na,
sinasabihan nila akong baliw, paano ako makapunta dito kung baliw ako, di ba? Taga saan Alam po mo, ba kayo, gusto ko ma'am? hindi-demanda kasi nilalait nila ako sa Facebook. Nagiging trending ako dahil umiyak daw ako sa baong. Bakit daw ako binayaran? Binayaran daw ako nga. Kahit piso, wala akong binigay sa akin, binayaran ako. Taga saan po ba kayo, ma'am? Taga Capiz. Sa Nicolas, Pilar Capiz. Apelyado ko, Patricio. Pero Kita nyo, layo pa ng pinanggalingan nito mga kababayan. Tapos nahikayat lang na magprotesta, magrally hanggang sa hindi na umalis. Dito po sa Senado at dyan na po nanatili. Eto mga kababayan yung siguro eto yung mga kasamahan nung mga nagprotesta mga kababayan noong June 12. Nung araw ng kalayaan kung matatandaan nyo. Eto siguro yung kasamahan mga kababayan nung may mga dala pangang ataol na may umiiyak-iyak pat gustong gawing presidente. Etong si Sara Duterte, eto nga ata yun eh. Biruin nyo, layo pa ng pinanggalingan, Capiz pa. Halatang hinakot mga kababayan. Hanggang sa hindi na naibalik kung saan kinuha ito. hindi ko sasabihin yung pangalan ko Kasi masisira yung image ko eh. Hindi pwedeng ganyan-ganyan. Porket pulis kayo na matapang. No! That's not allowed. May batas tayo na sinusunod. May proseso dyan. Hindi nyo ako pwedeng basta-basta meron lang akong kasalanan. Grabe no? Yung mga magnanakaw nga, hindi yung inaresto, di ba? Milyon-milyon ninalakaw. Bakit ngayon hindi pa nakukulong? Kasi mukhang pera kayo lahat. Ha? Pera lang iniisip nyo. Kasi sinasawalan kayo ng gobyerno. Ha? Gusto niya kasi pera, palawin kayo ng pera. Nakakahiyang maging DDS mga kababayan, no? Nakakahiyang maging DDS. Ito na yung isang patunay mga kababayan na mahirap kapag nahuwaan ka ng virus ng mga DDS talaga nawawala ka sa tamang katinuan. Ito, biruin nyo, taga-Capiz pa, dinala dito para magprotesta hanggang sa hindi na ata nakabalik to. Diba, biruin nyo kung gaano kalayo ng lugar. Ito pa yung isang video niya mga kababayan nung umuupo na ata dun sa sa gate mga kababayan ng Actually parang iba na ito eh. Ibang tao naman to. Or ito pa rin yun mga kababayan kasi ang kailangan din ay si Robin Padilla. Hindi nyo ba ako nabala? Sinabi niyo ba itong mga sabi hindi kayo? Hindi! Kailangan mo si Robin! Hindi ako nyo seryoso ako! Eto nga yun mga kababayan. Eto nga yun. Eto nga yung umiiyak-iyak na gustong gawing presidente si Sara Duterte. Eto nga yun mga kababayan. Yung kasama ng mga ng mga taga-suporta ni Duterte nung nagrally noong June 12 mga kababayan dyan sa labas ng Senado na hindi na umuwi yung iba. At dyan na po ata nanirahan. So eto yung isa. Yan nga yun. Anyway, tuloy pa natin. Ano yung utang ko, ha? Gusto ko nga mag-criminology dahil idol ko kayo eh. Gusto ko humingi na scholarship sa kanya para mag-military ako kahit mamatay man. Kahit kilaban ako sa gera, gusto kong gawin para sa bayan. Eh, sinasakripisyo ko yung buhay ko, gagawin ko. Para sa pagbabago ng bayan. Ha? Tayo ka muna man. I'm willing to sacrifice myself for our country. Ha? Ayan o, naka-Duterte sign pa na damit. Ayan o, naka-Duterte sign pa na damit mga kababayan. Diba? Alam nyo nakakahiya tong ganito. O yung mga didisit dyan, di ba kayo nahihiya yung isa nyong kasamahan na wala na sa tamang katinuan? Eto hindi ko po tawag dito. Hindi ko hinahamak yung mga kababayang Pilipino po nating may sakit na ganyan. Pero mga kababayan, sa katulad po kasi nito, kung makikita nyo, ito yung isang patunay na pagkatapos pakinabangan, hinayaan na lang. Diba, pagkatapos pakinabangan sa mga protesta, pagkatapos isama sa mga protesta, pasigaw-sigawin ng kung ano-ano, laban sa gobyerno, pinabayaan na lang. Ito, nag-iisa na lang dito, umiiyak-iyak oh. Naka-Duterte sign pa na damit. Ba't ako ginaganyan? Dahil napapayaan ako sa social media. Ang dami nang nalalaan sa akin. Hindi naman totoo yan. Kahit piso wala akong natanggap, ha? Kahit piso. Alam mo sila kung kumuha ng pera? Hindi niya kinaya yung bash.
Hindi niya kinaya yung bash sa social media. Kasi ito yung umiiyak-iyak nga mga kababayan na gustong gawing presidente itong si Sara Duterte. Ngayon, nabati ko siya dahil mukhang baliw nga mga kababayan sa ginagawa niya. Ngayon, ito na. Hindi niya nakinaya yung stress mga kababayan na nababasa niya sa social media. Ha? Para pumunta dito sa simbahan! Sa Lord Garay Church! Wala na, lumabas na. Si Robin. Huwag mo ako pinabalabas! Wala akong napatan! Ex-president ako sa'yo! Di ba? Yan ang napapala kasi mga kababayan ng pagsuporta sa maling tao. Yan ang napapala ng pagsuporta sa maling tao. Kita nyo kung ano nangyayari. Nawawala sa tamang katinuan. Kaya nga mahirap mga kababayan mahawaan ng Duterte virus, ng DD virus. Kasi ganito yung nangyayari. Nawawala po sa tamang pag-iisip. Kita nyo ba mga kababayan kung titingnan po natin? Hindi lang naman yung mga taga-suporta yung ganyan eh. May mga ilan din kasing kaalyado ni Duterte na ganyan din talaga. Katulad na lamang mga kababayan, nung ibang mga ibang mga sumusuporta dyan kay Sara Duterte na talagang mapapansin nyo na hindi na tama yung sinasabi. Hindi na tama yung ikinikilos. Parang ganito. 'Di ba? Hindi na tama yung sinasabi, hindi na tama yung ikinikilos. Nawala na sa tamang pag-iisip dahil sa pagsuporta kay Fiona, kay Sara Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, payo ko dun sa mga DD-shit, iwasan nyo na ang pagsuporta sa mga Duterte kasi nawawala yan sa tamang, nakakawala yan ng tamang pag-iisip. Biruin nyo, kawawa naman to. Ang layo pa ng probinsya, mga kababayan, kapis pa. Diba? Kapis pa ang probinsya. Tapos napunta dito sa Maynila, mga kababayan, ginamit nung mga mapang-abuso dyan, isinama sa rally, pinagsalita ng kung ano-ano, at ngayon, hindi na makaalis. Dito po sa Senado mga kababayan at si Robin Padilla na lamang po yung hinihintay na siguro iniisip niya na makakatulong sa kanya mga kababayan para makabalik sa kanilang lugar. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.